Hello po. So, meron tayo dito nitong Elevo headlamp polisher. So, nagtanong tayo sa Ace kung ano yung magandang or recommended nila na headlamp restorer, and ito yung tinuro nila. So, sa loob, yan yung packaging niya. Composed siya ng headlamp polisher at saka itong headlamp protector. So, as per instructions, unang ilalagay yung polisher dun sa partner niya ay basahan, kasama yan dyan. Tapos itong protector, kasama niya yung foam. Unang ina-apply yung polisher sa basahan, tapos ikukuskus siya, and then after nun yung protector. So bali 359.75 pala yung pressure niya. So ito kasi ito, bali meron tayo ditong Montero 2018 2019 acquired. So medyo nagsistart na kasing magkaroon ng parang stains. Ayan yung kanyang headlamps. So since ang Montero ay meron DRL o daytime running lights, kaya I suppose dito yung nauna nag-stain, kasi ito yung kumbaga naunang masunod, kasi basically ano lang naman to, hard plastic. Pero kung titingnan mo yung mismong headlight, okay pa naman, hindi pa naman ganun ka, pero nagsistart na siya. Ayan, di ba? So ayan, kanina trinay ko na siyang i-apply dun sa kabila, and ang laking kabawasan yung paninilaw. So basically it works. Konti pa lang kasi nilagay ko na polisher, and trinay ko na rin maglagay ng protector. So nung nilagay ko yung protector, ang dami yung natanggal na, ayan, kita pa ba yung mga yan mga parts na yan, hindi yan dumi nung yan, kita mo natatanggal kasi dumi yan nung natanggal na, para mga plastic residue dito. Yan, so i-re-apply lang natin siya, pero basically it's working. Yan, so ito i-apply natin siya ngayon. Yan na yung pinaglagyan natin kanina. So apply tayo ulit. Kuskus lang. Basically, inuulit ko na yung procedure kasi nagawa ko na to kanina. So nakakita tayo ng improvement. Ulitin pa natin. Ayan, natin nyo, para may ilapit mo dyan, may nakukuskus na para mga plastic parts. Ayan, kita ba sa video? Ayan, kita naman, parang natutuklap na So ulitin lang natin yung steps. Ganun lang naman sana, trial and error lang naman hanggang sa ma-achieve natin yung ganun. Pero so far, this product works. Try ko munang gawin, guys, tapos video ko later yung finished product. So basically, yung protector naman, parehas lang. Ang ginagamit lang natin ay itong foam imbis na basahan. So ang partner ni protector ay foam. Ang partner nitong si polisher ay basahan. So mas maganda gamit tayo ng mga microfiber. Pero basically may kasama na siya. May kasama na, ito yung kasama niyang basahan, tapos yung may kasama dalawang foam dun sa protector. Okay, update ako later, guys, para hindi masyadong mahaba yung video. Thank you. Ayan, guys, so after 2 applications, dalawang round ng pag-apply, pagkuskus ng polisher at saka nung protector, significantly improved na yung
hindi pa perfect, pero I suppose parang gawang putyo-putyo naman yung ginagawa natin. Nagmamadali din tayo kasi medyo madilim na, hinahabol natin yung liwanag. O diba, dilaw na yung kanina itong part na to. So I suppose kapag inulit pa, matatanggal na tong kaunting nararamdaman pa na parang mga dry na watermarks na ano. Dito sa side na to, ingat na ingat tayo kasi gawa nitong ating RFID. Ayan, so tsaka yan, wala pa naman tayo isang oras gumagawa, dalawang applications, and unang-una hindi to paid na content so for the content lang talaga to, wala tayong kinalaman kay rep or something, tinatry lang natin i-review yung product niya. At hindi rin naman ako mekaniko or restorer, we're not professional. So I guess ang maganda dito is yun, kung meron kang counting downtime, tapos nasa 350, 360ish lang naman yung presyuhan niya, so pwede, magandang i-try, magandang i-DIY kasi unang-una mapapatagal natin yung pagpunta natin dun sa ating mga restorer, headlamp restorer, na minsan di rin naman talaga pulido yung trabaho, diba? So not bad, tsaka masarap sa feeling yung nagdi-DIY diba? Yeah, pasensya na, medyo madumi pa actually yung unit. Actually sinadya natin na hindi siya after car wash para talagang makita yung effect ng ng product, kung talaga bang umayos o dahil bagong linis lang. Pero talaga nga yun, medyo nagsisimula na kasi manilaw tong part na to. Highly suspecting na gawa siya ng DRL tsaka ng headlamps din mismo. Pero dito kasi sa part na to, so far okay pa naman, pero nag-clear pa rin siya after nung ma-apply natin yung product. So yun po, if you like the content, kung umabot ka hanggang sa part na ito, thank you po, and paki-like na rin, subscribe or anything kung saan mo man ito pinapanood, kung sa TikTok man, sa YouTube. Salamat po na madami sa panonood, and ingat po lagi tayong safe driving po palagi. God bless.